pag-aaralan po natin sa araw na ito ay yung topic natin, kagalingan. Kagalingan po, yun po yung topic po natin. Matatagpuan po siya sa Mateo chapter 9, verse 20 to 21. Wala kang Bible? Wala yung Bible. Ako nairis pala. Sige, ako na magbasa. Sabi dito, habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon na dinurugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit, gagaling na ako. Dito sa story na to, na sinasabi niya ng babae, kasi 12 years na siyang dinudugo. Naubos na po ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa sakit karamdaman. Nagpasuri na siya sa doktor, hindi pa rin siya magaling. Pero praise God po, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, pinanghawakan niya yung faith niya, na kasi si Jesus Christ pumunta doon sa lugar yung mga pumunta siya doon sa mga may sakit. Nalaman niyang nandun si Jesus, talaga nakipagsiksikan siya. Sabi niya doon sa salita, sabi niya kay Lord, sabi niya ganun, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit niya, gagaling na ako. Dahil po yan sa pananampalataya niya sa Diyos. Sa atin sa buhay, panghawakan din natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Dumaan ka man sa mga pagsubok ng sakit karamdaman, katulad po yung 12 years nang dinudugo yung babae. Pero yung pag-ibig niya, nandun pa rin yung pag-ibig niya sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos, pinanghawakan niya yun. Kaya sabi dito sa number 1, faith. Sa 22, sabi niya dito, Mateo chapter 9 verse 22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi ng anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Noon din ay gumaling ang babae. Dun sa atin, hindi natin matatagong lihim. Alam ng Diyos na hinawakan ng babaeng may sakit, hinawakan niya laylayan ng Panginoon. May lumabas sa kanya kapangyarihan. Kasi dahil sa pananampalataya niya. At siya'y pinagaling ng Panginoon. Napakabuti ang Panginoon. Nakipagsiksikan pa siya eh. Talagang lumapit talaga siya sa dami ng tao. Kasi hindi niya maaasahan, mahawakan niya pa yung laylayan ng Panginoon. Pero nandun yung faith niya eh. Hindi nawala yung pananampalataya niya sa Diyos. Na mahawakan ko lang laylayan ng Panginoon, gagaling na ako. Yung pananampalataya niya nandun sa Panginoon. Yung relasyon niya sa Diyos nandun. Sinong humawak sa laylayan ko? May lumabas na kapangyarihan sa aking katawan. Sa ating buhay, alam niya yung buhay na tinatahak natin. Alam niya kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Yung pananampalataya niya, hindi niya binaliwala. Ito nga po, testimony ko eh. Sa akin, yung pananampalataya ako sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, nung na-operan ako, kunin mo na lang ako, Lord, kasi hindi ko na kaya. Kung gagamitin mo ako, pagagalingin mo ako. Kung hindi mo ko pagagalingin, kunin mo na lang ako. Yun yung inanong ko sa Lord. Nung nag-time na o-operan ako. Basta nilagay ng Panginoon sa mind ko, gagamitin pa kita, hayo ka pa sa kanya. Yung pananampalataya. At yung bago rin ako, o-operan uli sana ako dahil yun sa tiyan ko, sumasakit. Diba sabi mo, Lord, hahayo ako, magaling na ako. Bakit parang operan uli ako? Pinanghawakan ko po yung pananampalataya ng Diyos.
Hindi po ako nagpa-opera. Kasi pag nagpa-opera ako, back to zero ulit ako eh. Andun yung nakahiga ka lang. Masakit ng lahat ng katawan mo, babalik ka sa una. Pero pinanghawakan ko po yung faith ng Panginoon. Magaling na ako. Gagamitin mo pa ako, di ba Lord? Yun yung iniiyak ko sa Panginoon. Hanggang sa ngayon, sabi ko, Lord, habang ako'y nabubuhay, gamitin mo ko. Kasi pag patay na tayo, hindi na natin magagawa eh. Wala na yung calling sa atin ng Lord eh. Pero habang tayo nabubuhay sa mundo na ito, magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi pagdating ng judgment, tatanungin tayo, anong ginawa mo sa lupa? Ginawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Kaya yung babaeng pananampalataya niya, hindi siya nanghinayang na kahit na nasa napakadami ng tao, pero nandun pa rin yung pananampalataya niya. Una, yung lakas ng loob. May lakas siyang loob na lumapit sa Panginoon. Kahit maraming tao, pumunta pa rin siya. Alam niyang gagaling. Sabi nga niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. Gagaling na ako. Dahil yan sa pananampalataya ng Panginoon. Buksan po natin yung Isaiah chapter 41 verse 10 po. Kaso naiwan ka sa langit po. Pwede pong basahin, Brad. 41 verse 10. Ako sa iyo, huwag kang matakot. Teka, 41 verse 10. Malabo na rin mata mo? Ito. Download ko ngayon pa. Si ako na lang. Download. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Yun po yung pananampalataya niya sa Panginoon, yung faith niya sa Panginoon. Hindi tayo matakot sa mga sakit karamdaman natin. Kasi kasama natin ang Diyos eh. Siya ang may likha sa atin. Siya ang lahat nagbigay sa atin ng buhay, hininga. Bakit tayo matatakot? Dumating man tayo na manghina ang ating faith sa Panginoon, pero lumapit ka pa rin sa Panginoon. Sabi niya sa ganun salita ng Panginoon, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Palalakasin kita, tutulungan kita. Dapat po, hindi tayo matakot. Sa takbo ng buhay natin, hindi dapat tayo matatakot. Kasi ang Diyos, nandyan siya. Kahit anong oras mismo tumawag ka sa Panginoon. Sa bingit ng kamatayan, andyan ang Panginoon. Pangako niya, buhay na walang hanggan. Kaya, yung babae na yun na pananampalataya niya, hindi siya sumuko. Doon pa yung pananampalataya niya. Amen po ba? Amen. Praise God. Next po, faith. Kanina, kalakasan. Ngayon naman, faith. Hebreo chapter 11 verse 12. 12 ba yun? Saan po natin Hebreo? Naiwan ko yung salamin ko, kamamadali kasi umalis kami kanina. Chapter 11 verse 12. Sabi dito sa verse 12, kaya't isang taong may tuturing na halos patay na ang nagmula sa isang lahin na naging sindami ng bituin sa langit at ang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Ito yung ano eh. Di ba si Abraham? Mahaba kasi hindi ko siya mabasa dahil hindi ko sa dalay salamin ko. Si Abraham, yung pananampalataya sa Diyos, iaalay niya yung kanyang anak na nag-iisa. Ihandog niya. Kumbaga, kumuha na siya ng silyo o kaya atak o ano, ganon. Iaalay niya na sa Panginoon. Inutos ng Panginoon umakyat sa bundok, magsigasya, pero hindi niya alam kung ano yung gagawin sa kanya ng Panginoon. Dalhin mo yung anak mo. Isama mo. Yung pala,
ihahandog niya pala yung kanyang anak doon sa Panginoon. Pero nung gaganyan na, umpisahan niya na, wag mong gawin. Sinubok siya sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Sinubok si Abraham. Ganon din si, si Abraham at saka yung kanyang asawa. Na nabaog yung kanyang asawa. Pero yung, sabi niya, matanda na ako, maghahanap pa ako. Kasi yung baog nga eh. Baog yung asawa ni Abraham. Pero yung pananampalataya ni Abraham is nandun. Kasi ang dami ng bituin. Kasi ang dami ng buhangin ang magiging lahi mo. Yung pananampalataya hindi niya binaliwala kung talagang pinanghawakan niya pa rin. Sarah, di ba si Abraham, yung asawa niya ni Abraham si Sarah. Si Abraham nagkaroon na siya ng anak sa labas. Pero umaasa pa rin si Sarah na sabi sa kanya na anghel is magkakaroon siya ng anak. Natawa lang siya. Tatanda ko nito, maghahanap pa. Tapos baog ako. Pero yung Holy Spirit ng Panginoon na sinabi sa kanya nagkatotoo. Nagkaroon siya ng anak. Sindami ng bituin, sindami ng buhangin. Yung pananampalataya niya, pinanghawakan niya. Kapag tayo may pananampalataya, hindi niya pababayaan ng ating Panginoon. Kasi napakabuti ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya sa buhay din natin, kapag may mga pagsubok tayo, wag po tayong bibitin. Wag po tayong hihiwalay sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kapag tayo hihiwalay sa Diyos, walang magagawa ang Panginoon kapag hihiwalay tayo sa Kanya. Pero kung tayo lalapit, meron tayong pagkakilala sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, pili tayong inaahon tinatapik tayo. Kapag tayo lumalayo sa Diyos, tatapikin ka ng Panginoon para magbalik ka sa Kanya. Ako nga, 6 months ako hindi nakapag-preaching sa Facebook, sa YouTube, dahil sa problema, sa karamdaman. Sabi ko, Lord, pagalingin mo lang ako. Sabi ko sa Panginoon, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako. Hindi na po matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo lang, magpipresa kasi hindi ka nangangako sa Lord, tapos hindi ko mo tinutupad. Kaya tinataktik ako ng Panginoon. Pero yun yung love ng Panginoon, kinocomfort pa rin niya na maghayag pa rin ako sa Panginoon para sa mga bata. Kasi ang Diyos, hindi niya mahayaan na ganun ka lang. Kasi ang prophetic name ko nung nag-encounter God retreat ako sa JIL, ang prophetic name ko is preacher. Yun ang nakuha kong prophetic name. Pag preachers ka pala, hindi mo pwedeng pahiga-higa ka na wala kang ginagawa. Pero ang God, magmaparemind para maghayag ka muli. Kahit tumalikod ka na wala ka na sa Panginoon, pero tatapikin ka pa rin ng Panginoon. Ganun po kadakilan ng Diyos. Amen po ba? Pinagaling sa sakit. Marcos chapter 6 verse 53-56. Verse 53-56. Marcos po tayo sa Marcos. Naiwan po kasi sa lamin ko. Tayo ko sa Marcos, katabi ng Matthew. Ano ba yung Marcos? Sa English ba yun? Marcos chapter 6 verse 53. Chapter 6 verse 53, 53 hanggang 56. Chapter 6 verse 53 hanggang 56. 53. Ito sabi nito, tumawid sila sa Ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa Pangpang.
pagbabang bababa nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmadali nagpunta ang mga tao sa mga karatig pook. Samahan nila may balita roon. Si Jesus ay dinala nila sa mga may sakit na nakakatay sa higaan. At saan man siya pumunta ngayon, sa lungsod o sa kabukiran, agad na nilapitan sa kanya ang mga may sakit, karamdaman at pinakiusapan sa kanya, mahawakan lamang ang kanilang laylayan, kanyang damit ay lahat ng makahawak nito ay gumaling dahil din sa pananampalataya. Pagka tayo may pananampalataya, mabilis yung power at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Pero kapag nag-aalinlangan parang alon na tinatangay yung faith mo sa Kanya, pag nag-aalinlangan ka, parang alon tinatangay yung ano mo sa Kanya, relasyon. Pero kapag yung pananampalataya mo sa Kanya, hindi ka Lord, to ba to, Lord, kagaling ba ako? Hindi ka nagdadalawang isip, hindi ka nag-aalinlangan sa Kanya. Pero kapag yung pananampalataya mo, pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos, kagalingan, kaligtasan, kasi sa cross ng Kalbaryo, tayong lahat ay pinagalingan ng Diyos. Tayong lahat ay tinubos na sa ating mga kasalanan dahil sa mga dugot latay. Amen po ba? Sa mga dugot latay, kumbaga lahat yan ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin, na lumapit tayo sa Kanya. Ang nais ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hindi mo mararanasan yung Holy Spirit ng God hanggat hindi ka nangungusap sa Lord. Hindi mo mararanasan ang wisdom ng Panginoon hanggat hindi ka lumalapit sa Kanya, lumuluhod sa Kanya, nangungusap sa Kanya. Hindi mo siya mararanasan. Hanggat hindi mo binibigay yung buhay mo, huwag ka magtitira. Baka meron pa tayo na kasalanan na nagagawa natin. Kailangan ibigay mo lahat ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, bigay mo sa Diyos. Kapag binigay mo lahat sa Diyos yan, doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga 'di ba sa Jeremiah 33 verse 3, kung nananalangin ka sa akin, tutugunin kita at papakita ko mga bagay na dakila, maiwagan hindi mo pa nalalaman. Kung tayo nananalangin sa Panginoon at sinusuko natin yung buhay sa Diyos, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, kapag nasa Panginoon ka, ipapakita ng Diyos yan. Kaya lagi po tayo hihingi sa Panginoon ng knowledge at wisdom. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. Hanggat hindi ka nananalangin, kasi kailangan kasi tayo fire. Para sa pananalangin, para sa pagbabasa ng Bible, para yung apoy hindi mawala. Once na nawala ka sa apoy ng Panginoon, hindi mo mararanasan pag hindi tayo nagbabasa ng Bible. Diba sabi nga niya sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bibig na salita ng Diyos. Hindi lang sa tinapay, kumbaga sa pagkain ng mga nakakain natin, kundi sa salita ng Diyos. Kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible, mahina ang ating spiritual. Hindi natin siya maranasan. Pero kapag lagi ka nagbabasa ng Bible, yung init ng presensya ng Panginoon, doon mo mararanasan. Pero parang alab na alab ng minsan, madaling araw, gigisingin ka ng Panginoon. Meron palang revelation sa araw ng ginigising ka ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nandyan siya. Inaantay lang ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Hindi lang tayo na nabubuhay sa mundo na ito, busy sa mundo, busy sa mga gawain. Pero i-focus natin din yung relasyon natin sa Diyos.
unahin natin siya. Kasi ang Panginoon mamanibugo seloso. Siya ang dapat laging unahin. Yung pagmamahal mo sa anak mo, mas lamang ang pagmamahal mo sa Diyos. Yun ang sinasabi ng salita dito ng Panginoon. Mas una mong mahalin ang Lord kaysa sa mahal mo sa buhay. Pangalawa lang sila, pangatlo lang sila. Pero ang pinaka-first, si God. Si God, lahat ng kilos mo, lahat sasabihin mo sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo, sasabihin mo sa Panginoon. Meron ko ba? Kaya nga, yung babae, sinabi niya, mahawakan ko lang laylayan, Lord, gagaling na ako. Yung faith niya. Kasi nakapokus siya sa Panginoon. Ganon din sa buhay natin, kailangan nakapokus din tayo. Yun ang pinapahatid ng Panginoon, na maging focus tayo sa lahat ng bagay sa Panginoon. Kasi siya ang may likha. Lahat ng bagay ay alam niya. Bilang niya ang ating buhok, bilang niya ang ating pagluha, sinasalok ng Panginoon yan. Sa bawat pagluha natin, sister, pag tayo nanalangin, sinasalok ng Panginoon yan. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga nagsakripisyo si Jesus dito para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Kaya pahalagaan natin ng Diyos. Kasi tatanungin tayo pag nag-judgment ng Panginoon. Kung tunay ba yung love mo sa Kanya. Kung dinadalisay ka sa apoy, aalis ka ba? Mawawala ka ba sa Panginoon? Papatuloy mo ba yung kasalanan mo? Pero pinapaalala ka ng Panginoon, balik ka na anak, mahal kita. Kasi walang iba nagmahal sa atin kundi ang Panginoon. Siya lang ang tunay na nagmamahal. Siya yung nagmay-ari ng ating buhay. Simulan tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Kapag nakakagawa ka ng kasalanan, kukumbit ng Holy Spirit yan. Pagbuhay yung pananampalataya mo sa Diyos, ilalapit ka. Kahit anong gawa ng kaaway, gawan ka ng hindi maganda. Pero pag buhay yung spiritual mo, relasyon mo sa Diyos, hindi ka niya maagaw ng kaaway. Dahil tayo pagmamayari ng Diyos, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Eh yun po, sa Diyos po ang nakapuriyan. May napulot po kayong mensahe ng Panginoon.